Madam Chair, pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Nakapaloob sa impeachment complaint na aming inendorso ang buong katotohanan na magtatahi at magbibigay linaw kung bakit sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika mula nang mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 na naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa ill-gotten wealth, following in the footsteps, like father, like son. Sa unang 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr., daan-daang bilyon ang pondong sangkot sa flood control corruption scandal. Nangyari ito hindi dahil sa kanya-kanyang diskarte ng ilang mga tiwaling opisyal ng DPWH, mga ganid na kontraktor at ilang korap na senador at kongresista o ng mga nasa ibaba, paligid at katabi ng Pangulo habang siya'y walang kamuwang-muwang at namulat na lamang sa katotohanan nitong SONA 2025 na may corruption pala sa gobyerno niya. Nangyari ito dahil pinahintulutan ni Pangulong Marcos Jr. na maging opisyal na patakaran ang pagpaparte ng DPWH budget sa mga opisyal ng Malacanang, Senado at Kongreso, yung tinatawag na allocables at non-allocables, para pagkakitaan ng mga kickback na tinatawag na ngayong commitment o advance. Ang pondong publiko napunta sa pansariling pakinabang. Yan ang unang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Hindi pa nabusog sa pondo ng DPWH, kaya nangyari sa ilalim ni Pangulong Marcos ang walang kapantay sa kasaysayan na paglobo ng unprogrammed appropriations. Ayon sa batas, tanging ang Pangulo ang may kapangyarihang mag-approve sa paggamit at pag-release ng pondo mula sa unprogrammed appropriations. Ginamit niya ang kanyang discretion para aprubahan ang 213 billion na dagdag na proyekto ng DPWH kasama ang 111 billion para sa flood control na pawang napunta sa corruption. Mas masahol pa, pinahintulutan niya at hindi pinigilan ang pagkuha ng 90 billion na pondo ng PhilHealth para gamitin sa infrastructure, bagay na tahasang labag sa sin tax law at dineklarang iligal mismo ng Korte Suprema. Pondo para sa kalusugan, dinala sa kurakot. Yan ang ikalawang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Ngunit, hindi lang command responsibility o sin of omission ang kasalanan ng Pangulo. Direktang nag-utos siya ng hindi bababa sa 100 billion na insertion sa 2025 budget at tumanggap ng hindi bababa sa 8 billion na kickback. Saan ginamit ang pera? May bahaging napunta sa personal, ngunit ang kalakhan ginamit para sa eleksyon. Ito ang sekreto sa likod ng pagbaha ng pera sa panahon ng eleksyon. Pera ng taong bayan, ginawang kickback mula sa kontraktor, pinambili ng boto para manalo at umulit ang siklo. Ganyan mismo ang ginawa ng Pangulo. Ito ang pinakadirekta at masahol na pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Sa mga tagapagtanggol na nagsasabing siya nga ang unang naglantad ng flood control scam, paano mong sasabihin sangkot at pasimuno siya? Sabi ng mga nagrarally, Marcos, Duterte, walang pinag-iba. May batayan yan. Si Duterte may tokhang na kumitil sa libong buhay at may peking gera kontra droga na tumarget sa ilang drug lord. Yung pala, pangunahing protektor, si Duterte, ng sarili niyang mga drug lord, habang pumusturang numero 1 kalaban ng droga. Si Pangulong Marcos naman, tinokhang ang bilyones na pondo ng taong bayan at naglunsad ng peking gera kontra korupsyon.
kung saan siya ang bida, habang dinidiinan ang ilang korap, ngunit pinoprotektahan ang sarili at ang pinakamalapit niyang mga nandambong. Sufficient in form and substance ang complaint na aming inendorso. Wala tayong nakikitang dahilan para ibasura ng komiting ito sa napakaagang yugto at hindi pa abutin sa hearing. Nariyan lang sa tabi, nakatago sa publiko ang dalawang opisyal na merong mga resibo at ledger na magpapatunay sa direktang papel ng Pangulo, pagtanggap niya ng kickback at kung paano ginamit at saan napunta ang pondo. Maaari silang pasalitain sa pagtuloy-tuloy ng impeachment proceeding na ito. Tinutukoy ko sina former Executive Secretary Lucas Bersamin at Undersecretary Adrian Bersamin. Ito ang buong katotohanan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal. Ginawa niyang command center ng organized plunder ang Malacanang. Inagaw niya ang pondo para sa kalusugan ng mamamayan, para sa kickback ng ilan at direktang nag-utos ng 100 bilyong pisong insertion para tumanggap ng kickback. Malubhang pag-abuso ito sa kapangyarihan ng pagkapangulo at pagtaksil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga Pilipino. Dapat siyang ma-impeach.